DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi yan lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Ito po ang 95.9 radyo natin FM Cotabato City. Ang oras po natin mga kaibigan ay 10 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si James Baay at binabati ko po kayong lahat dito sa isa namang episode ng advocacy broadcast ng Access Project na pinamagatang
ligtas at makataong pagtugon sa panahon ng sakuna at pangangailangan. Ngayon po ay araw ng Huwebes at isa namang magandang araw para sa isa namang magandang talakayan para sa mga bagay-bagay na kailangan nating malaman, lalo na para sa mga komunidad na madalas na apektuhan ng mga kalamidad at sakuna. So ngayon pong araw ay pag-uusapan po natin, meron po tayong mga mahalagang bagay na pag-uusapan. May kinalaman po sa proteksyon ng mga kabataan sa panahon ng mga sakuna at matinding pangangailangan. At pakakasama po natin ngayon sa ating discussion, isa namang access partner na nakasama na natin sa mga nakaraang episode. Ngayon siya ay makakasama na naman natin siya ng live po. So pinakikilala ko po sa inyo si Ma'am Loreth Carnable, Project Officer po siya ng Save the Children. Good morning sa iyo, Ma'am Loreth. Good morning, sir. Glad to be here at last in person. Yes. Kailan nga po ba yung huling panahon, yung anong episode po ba yun na ano po yung topic na pinag-usapan natin nung kayo po yung naging guest dito sa ating radio? Parang ano yun, sir, recorded. Kasi Oo nga. pero ang topic nun ay child protection in emergency. Ay, oo. So, may kinalaman pa rin tayo sa mga children, no, mga kaibigan. So, yun ay may child protection in emergencies. Pero ang magiging topic natin ay ano nga yung mag-usapan natin ngayon, Ma'am Loreth? So, yung pag-uusapan natin ngayon is about comprehensive emergency program for children. So, yung mga dapat na nakaplano natin sa barangay, sa ating mga komunidad para siguraduhin na yung proteksyon ng mga bata as well as yung mga pangangailangan nila ay natutugunan at nasisiguro sa panahon ng kalamidad. So, parang karagdagang information para sa atin yan. Pero mahalagang informasyon pa rin yan dahil yun nga, ang mga kabataan na isa sa mga sinasabi nating mga vulnerable groups, no? Sila yung medyo madalas at madaling maapektuhan, at kung sila ay naapektuhan ng mga resulta ng mga kalamidad at sakuna ay medyo matindi ang epekto nito sa kanila. Tama ka dyan, sir. Tama ka dyan kasi based sa statistics, ang percentage ng mga kabataan na naapektuhan, no, sa kalamidad, I mean, sa lahat ng tao na naapektuhan sa kalamidad, 60% doon ay mga kabataan. So, malaki talaga siya. Sige po. Pero bago tayo magpatuloy, ma'am, sa ating discussion, gusto muna nating ipaalam, no, na itong ating advocacy broadcast ay hatid po sa atin, no, funded po sa ng European Union Humanitarian Aid. At Ma'am Loreth, ipakilala po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng access? Maalala po ba natin yun? Ang access ay isang paragraph na pangalan ng access na project. Ang buong pangalan niya talaga ay Assisting Most Vulnerable Communities and Schools Affected by Complex Emergencies across Access, Quality, and Timely Humanitarian and Disaster Preparedness Services. Opo. So, napakahaba pong mga So, marami po mga areas dito, lalo na sa mga BARM areas na naapektuhan po ng mga kalamidad, lalo na mga armed conflicts, no, mga tunggalian, at saka may mga pinaghalo din ng mga natural hazards ay na karamihan sa kanila ay naka-encounter, na-meet na nila yung mga access personnel, no. Assisting most vulnerable communities and schools. So isa po yun yung pinaka-focus po ng mga areas po natin ay mga komunidad at mga eskwelahan na apektado ng iba't ibang hindi lang sila minor, no, kundi mga complex o komplikado ng mga insidente para matulungan sila na makakuha o ma-access ng iba't ibang serbisyo na maaring magpaangat ng kanilang estado sa mapanatili ang kanilang dignidad habang sila ay nasa displacement. Tapos hindi lang siya talaga services, no? So, meron talagang qualifier na kailangan timely
population, hindi lang simpleng serbisyo, Mm. kundi dapat may kwalidad at dapat kung kailan nila kailangan ay naibibigay sa kanila. Parang isa yan sa mga bagay na ipinagmamalaki din ng mga Access Consortium members, no, na kapag nagkakaroon ng matinding pangailangan ay sinisikap talaga kung sino man yung organization na yon na nakatalaga na magbigay ng mga serbisyo at mga goods, no, mga ayudang dala natin ay talagang na i-deliver yon ng ano yung standard natin within 72 hours. 2 no? hours. Pagkatapos o pagka nagkaroon tayo ng safety access, no, kapag ligtas ng puntahan yung lugar na apektado ay talagang sinisikap na maibigay agad yung mga pangailangan ng mga tao sa loob ng 72 hours. At hindi lang siya timely, hindi lang siya mabilis, kundi dekalidad din na serbisyo at mga gamit yun na ipamimigay po natin. So ano bang mga basehan na ano bang batayan natin diyan? Bakit kailangan timely at saka dekalidad yung mga serbisyo natin, Ma'am Lorette? Well, dahil nga sa kadahilanan na kapag within 72 hours, napakataas ng pangangailangan, no, ng mga affected population. And kailangan may kwalidad siya kasi hindi pwedeng, kailangan siyang culturally at locally appropriate doon sa mga recipients, no? So, Akma siya sa kailangan at saka ginagamit din ng mga yes, tao. yes. As well as pagsisiguro din na yung impact ng ating intervention, halimbawa pag serbisyong binibigay natin, hindi din tayo apekto or nakakalala doon sa sitwasyon sa environment or sa community. So, yun yung isa sa mga binabantayan or tinitingnan natin para masiguro na yung ating intervention ng ating serbisyo ay merong kwalidad, no? Opo, tama yun. At nabanggit din natin na itong Access Project ay isa siyang consortium. So ano bang ibig sabihin ng kapag sinabi natin consortium, what does this mean? Pag sinasabi, kung nakikita siguro nila yung logo ng Access sa baba, napakaraming logo dyan na nakalagay. So, yung mga logong yan ay nagre-representa ng iba't ibang organisasyon. So, yung mga organisasyon na naandyan, na naggrupo, no, para i-implement ang proyektong Access, sila ay tinatawag na isang consortium. So, pag sinasabi natin consortium, ay binubuo ito ng maraming organisasyon na nagbibigay ng or nag-implement or binibigay yung tulong or yung serbisyo na galing sa Access na proyekto. Okay. Meron ba tayong, kaya ba nating i-enumerate ilan nga yung ano natin, member organizations ng Access Consortium? Meron tayong 14 actually. 14, Oo. oo. Tama yun. Medyo marami-rami, no? Sige po. Bilang pa ako sa logo. 14 Sige po. organization. So, siyempre, nandyan yung ating kapag kung sinasabi natin consortium, meron talagang nagli-lead niyan, no? So, yan po yung Care Philippines, mga kaibigan. Sila po yung parang organization na nangunguna, nag-oversee, no, sa implementation ng buong Access projects. Pero siyempre, sinusunod pa rin at ginagalang yung mga sistema at pamamaraan ng ibang mga member organizations. Ma'am Lorette, kaya ba nating i-enumerate yung ibang mga member organizations, no, sa ilalim ng consortium? Nandyan si... Susubukan ko ha, si Action Against Hunger, si Accord, so na-mention mo na kanina si CARE, so si HI, Unifil, Okay. Katabanga Foundation, meron tayong Oxfam, tapos Plan Pilipinas, Okay. PDRRM, PDR, PDRN, Philippine Disaster Risk Reduction Network. yes, Save the Children, Unipad. So, na-mention ko na kanina yung Unifil, no? So, meron tayong COM, Si Integrated Mineral Association for Natives IMAN. or IMAN. oo, si Iman. So, parang 14 na ba yun? Na-mention na Or ba may natin isa si po. Plan? Meron. Si Plan Pilipinas. Okay. So yun mga kaibigan, 14 Marami-rami. Opo, so 14 organizations po ang ano natin, ang implementers po ng Access Project. So
Wag po kayo, lalo na dun sa mga naging partner communities na nakakasama ni Access Project, ay wag po kayong magtataka kung naka-access sila na t-shirt pero magsasabi sila ng ibang organizations. So, yan yung pangalan. So, meron po tayong mga iba't ibang mga organizations. So, ang kagandahan po mga kaibigan, nabanggit natin ito sa mga nakarang episode na ang kagandahan ng pagiging consortium dahil ang iba't ibang mga organizations ay may kanya-kanya mga expertise, no? At saka may mga areas din sila kung saan sila mayroong operational presence or naging familiar na sila sa mga pamamalakad, sa kultura ng mga iba't ibang mga areas, no? So, isa sa mga advantage na kapag ikaw ay medyo kabisado mo na yung mga areas ay masasabi mo na rin, no? Kaya mo na rin enumerate kung ano yung mga pinakakailangan at ano yung mga pamamaraan para matugunan yung mga pangailangan yun sa specific areas na yun. Yun po mga kaibigan, no, si Access Project po na funded by the European Union Humanitarian Aid, no. At isa sa mga yun nga ang pinaka-focus natin ay yung mga areas na pinaka-apektado ng mga acute na mga crisis o talagang masidhing pangangailangan, matinding pangangailangan lalo na dulot ng mga kalamidad at mga sakuna, no? Pwedeng natural na emergencies katulad ng mga baha, mga lindol, no? Pwede rin siyang human-induced na katulad ng mga giyera po, no? Yun. Tapos sino po yung isa po ang sinasabi natin mas emergency response po ang nature ng ating Access Project. At ito po ang ating broadcast ngayon ay syempre kabahagi siya ng layunin po ng Access Project, no, na makapagbigay ng mga tamang informasyon, no, na kinakailangan nating malaman at maintindihan lalo na ng mga komunidad na madalas na apektuhan ng mga kalamidad. So, ang mga target audiences po natin dito, no, itong mga ating programa ay talagang dinisenyo at dedicate natin doon sa mga tao sa mga communities, pwede silang mga elected officials or mga local leaders, pwede rin yung mga parents natin, mga kabataan, no, lalo na galing sa mga vulnerable groups para mas maintindihan nila kung ano yung mga pinaka-entitlements o mga karapatan natin o mga bagay na pwede nating ma-assert, no, lalo na sa panahon ng mga pangailangan. Yun, so ito po ang broadcast natin ngayon ay pang anong episode na ba tayo? Pangilan na to, sir? Parang nasa 14th episode na yata tayo, ika-14 na episode. So maraming mga topics na rin ang ating mga napagdaanan. No, katulad ng nabanggit natin kanina, yung isa sa mga pinag-usapan natin, Ma'am Lorette, ay tungkol sa child protection in times of emergencies. Naintindihan natin, para naalala ko noon na importante na sa panahon ng mga emergencies, lalo na kapag nagkakaroon ng displacement, no, or yung mga tao ay nalikas po sila doon sa kanilang mga kabahayan at napunta sa mga evacuation centers or sa mga camps, ay importanteng matingnan din kung ano yung paano mapangangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan sa mga prosesong ito. Dahil kapag medyo mahina sila hindi sila makapag-decide para sa sarili nila, medyo mahina din ang kanilang pangangatawan. So meron silang mga kakaibang pangailangan kaysa sa mga able, no, yung mga adults na kayang tugunan yung sarili nilang pangailangan. So sa panahon ng mga emergencies, kailangan talaga yung supervision at pangangalaga ng mga adults. So ano pa yung mga key messages natin sa mga panahon ng emergencies para sa child protection sa mga kabataan, Ma'am Lorette? Lagi kaming nag-advocate, no, yung participation ng mga kabataan, no, pagsiguro na alam din nila kung ano yung gagawin nila kasi actually ang protection trabaho siya mainly ng mga adults, no, pero wag nating tanggalin din yung karapatan ng mga bata na alamin or malaman kung ano din yung pwede nilang gawin, no, kasi hindi naman lahat ng panahon ang mga kabataan ay nasa ating paligid, laging nasa ating
nakikita natin, no? Mostly ang mga kabataan natin, halimbawa kung mga elementary ay nasa school most of the day, no? So kailangan kampante yung mga magulang na pag umalis yung mga kabataan nila, alam nila kung paano protektahan yung sarili nila. At alam din ng mga bata na kung saan man sila mapunta, alam nila kung anong gagawin para proteksyonan yung sarili nila. So, yun yung isa sa mga in-advocate namin na masiguro na maturuan yung mga kabataan natin kung paano proteksyonan yung sarili nila. Yun. So, importante talaga na nakakatulong na kasi kung sa halimbawa sa panahon ng mga displacement o panahon ng mga evacuation, parang nagiging generic na lang. Ang importante ay sa una ay parang maging ligtas lang tayong lahat. Pero mahalaga na sa proseso ng paglikas or nandun ka na sa evacuation area ay talagang makikita natin kung ano yung unique, no, na pangailangan ng mga kabataan para matugunan natin ito at maiwasan na magkaroon sila ng tataas yung level ng kanilang stress o later on ma-develop bilang mga trauma na mas mahirap ng tugunan. Correct, no? Yan actually yung ang naalala ko, yan yung napag-usapan nung last segment, sir, no? Na yung psychological distress kapag merong emergencies, tumataas talaga siya, hindi lang sa mga magulang kundi pati sa mga kabataan. Kaya importante talaga na merong mga PFA, psychological first aid na ginagawa, merong mga nag-i-establish ng mga child-friendly space para masiguro yung ma-ensure natin yung well-being, no, psychological well-being at the minimum ng mga kabataan kapag merong emergencies. Tama yun, no? Yan yung naging topic din namin ni Ms. Zorin din ng Save the Children noong nakaraang linggo lang. So, ang pinag-usapan namin ay tungkol sa psychosocial at psychological first aid, no? So, usaping kalusugan ng kaisipan, no? So, sabi natin, although binanggit natin ngayon na medyo kailangan na maging maingat tayo sa pag-handle ng mga kabataan kasi madalas yung kailang stress, pero hindi lang kabataan naapektuhan ng stress, sa totoo lang, no? Kahit yung mga adults naman, lalo na kapag napakatindi ng dagok ng kalamidad sa kanila, maraming nawala sa kanila. So, marami talagang nagmamanifest, no, nagpapakita ng mga indicators ng matinding stress. Correct. So, ano ba yung mga indicators ng matinding stress? Mga tulala sa isang tabi. Pwede ring yung iba na naririnig namin yung sinasabi ay para silang lobo na pag piniprig mo ay ng konti lang ay pumuputok bigla. So, madaling magalit, kahit tinatanong mo lang ay bigla nang nagwawala or yung mga ganyan. Parang irritable. Yes, irritable. Yung iba ay hindi kumakain or natutulog, no? Which also nakaka-contribute din sa kanilang hindi magandang kalusugan or pati well-being nila. Nakakaapekto sa kabuang wellness nila bilang individual. Sige po. Ayan. Hello? Okay. Yun, mas klaro na. Oo. Ako ba, ma'am, klaro na ako? Sige po, maraming salamat. Thank you po. Mabuti naman at na-check tayo, mga kaibigan. So, yun nga, mga kaibigan. So, isa sa mga napag-usapan natin kanina, so wellness sa mga kabataan, and then ngayon nag-segue tayo doon sa kabuang kalusugan ng kaisipan, no, ng buong komunidad. So, napag-usapan namin nung nakaraang linggo, no, kasama si Ms. Zorin, no, ng Save the Children, ay hindi kailangan ng kailangan ng parang trained na mga individual para ma-identify, makilala ito, mga indicators na ito para matugunan talaga, kasi ang bawat tao or kahit sa mga kabataan ay meron silang kanya-kanyang pamamaraan sa coping, no, o pag-angat o pag-ahon mula sa stress, no, at saka sa matinding tawag natin distress, no. So may kanya-kanyang mga pamamaraan tayo bilang mga individual, kahit isang pamilya tayo, pero may kanya-kanyang pamamaraan. So may mga iba na nahihirapan talaga. So
at nagpapakita na ng mga indicators ng pangailangan ng tulong. Pero hindi ito napapansin madalas ng ibang mga tao. Kaya it takes trained individuals para ma-identify ito at magkaroon ng tamang proseso para i-process itong mga ang tawag dito, itong mga karamdamang katulad nito. At isa din yan sa mga services na dinideliver ni Access Project. Meron tayong mga trained personnels na mag-facilitate ng mga psychosocial or psychological first aid or psychosocial support services. Yun. Ano pa yung ibang mga topics na na-cover natin na Ma'am Loret, naalala ko isa din sa mga matinding magandang naging discussion natin ay tungkol sa water, sanitation, and hygiene. No? Oo. Katulad ni sa tulong ni Sir BK ng Action Against Hunger. No? Yes. Naintindihan natin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng malinis na tubig Correct. para sa pang-araw-araw na gamit natin, pagkakaroon ng maayos na at malinis na kapaligiran. Correct. Ano pa yung mga magandang mga mensahe na kuha natin sa kanya, tamang paggamit ng ating mga palikuran o mga kubeta, no? Hindi Yes. tayo dapat magbawas kung saan-saan, no? Although isa yan sa mga naging problema sa panahon ng mga evacuation centers ay kulang ang ating mga latrine o palikuran Oo, ng mga palikuran. facilities. Mga CR, no? Opo. Oo. Kaya din actually isa yan sa mga rason kaya dito sa BARM yung naririnig ko iba yung mukha ng evacuation dito, no? So ang evacuation dito ay meron sa evacuation center pero meron ding tinatawag nilang home-based na evacuation na mas prefer nilang doon tumira sa kanilang mga relatives. Mga kaanak. Oo. Para masiguro yung paggamit sa yung privacy, yung paggamit sa kubeta, may tubig na malinis. Yan yung isang dahilan kaya nagkakaroon. Although hindi lang naman sa BARM na case, no? Sa ibang mga areas kahit sa Visayas sa Luzon. Pati kung ako din ay kung maapektuhan ako, mas gugustuhin ko makitira muna sa aking kaanak kasi mas magiging magaan, no, yung na meron kang kasangga, meron kang kausap at makakagamit ka ng mga facilities. Pero pansamantala lang yun kasi darating din ang panahon na talagang magkakaroon ng tension lalo na kung paubos na. Dadating na yung bill ng ilaw, ng kuryente, ng tubig, sino nang magbabayad. Pati yung pagkain, di ba? Kasi minsan kapag nasa home-based sila, hindi sila nasasali doon sa bibigyan ng mga pagkain, no? Sa evacuation center. So, ang nangyayari, hindi sila nabibigyan ng services. So, ang resulta yung bigat ng pag sa kanila, anong tawag diyan, yung pag-accommodate sa kanila, nandoon talaga sa relatives, which is yung hindi naman sila nakaka-receive kasi hindi din sila makakalista Tama yun. doon. So mahalaga na kapag tayo yung mga magiging home-based mga kaibigan o lumikas tayo pero doon tayo nakitira sa ating mga kaanak ay Tama. mahalaga pa rin na mag-report tayo, ipaalam natin sa local officials or kung sino man yung nagmamanage ng data, no, ng mga number or ng mga pangalan ng mga na-displace para malaman nila kung saan yung location natin at makakatanggap pa rin tayo ng kaukulang at nararapat na tulong po para sa atin. Kasi talagang magiging pabigat yan doon sa mga kaanak natin. Kahit asukal lang medyo mabilis maubos, talagang sasama na ang loob ng mga kaanak natin yan. No? So talagang minsan may mga programa din sa gobyerno, kahit ang ibang mga support agencies na sinusuportahan din nila yung mga pamilya na nag-host ng mga displaced families. Correct. Ang Yun. importante lang ay malaman talaga na magiging isa yan sa mga sasabihin nating mga responsibilidad ng mga displaced persons na ipaalam sa local government kung nasaan sila nanunuluyan, pansamantala para yun isa. So sinabi natin obligation yun o responsibilidad para ma-enjoy din natin yung ating mga rights and entitlements o mga karapatan bilang mga displaced persons na makakuha ng tamang impormasyon at makatanggap ng kaukulang tulong. Yun, medyo
Doon na yun sa health sana, sa WAS sana yung pinag-usapan natin. Ano? Nabalik na Tungkol yun sa, sana. so balik tayo doon sa pinag-usapan natin kasama si Sir BK, yung latrines, no, yung pagkakaroon ng malinis na palikuran ay Importante. napaka-importante, pero madalas din siya nane-neglect, no, kasi Correct. siyempre ang hindi natin masyadong na paghahandaan, although kailangan na siyang maintindihan talaga, lalo na ng mga local government units na madalas na apektuhan ng mga calamities, yung kanilang lugar, na kapag nagsiset up po tayo ng mga evacuation centers, isa sa napakahalagang konsiderasyon ay pagkakaroon po ng sapat na bilang ng mga palikuran. Hindi lang sa number, True. no, kundi Oo. dapat yung kanilang yung pagkakaano po niya, yung pagkakatayo po niya, yung pagka-construct po sa kanya ay dapat responsive din siya doon sa may konsiderasyon din sa pangailangan ng ibang mga individual na merong unique needs katulad ng mga persons with disabilities. Tama. So ano yung mga considerations natin yan? Dapat meron siyang rampa or Oo. hindi siya Tapos, nakahagdanan para medyo malapad yung medyo door. malawak Oo. yung malapad yung pintuan para yung mga malaki or gumagamit ng mga wheelchairs or Oo. iba pang mga kagamitan para makalakad sila o sa mobility nila ay nakakapasok ng maayos, no? At mayroong mga hawakan doon sa loob Tama. para yung mga matatanda ay medyo makakaupo at makakatayo ng maayos dahil meron silang makakapitan. Tama. Yun, ano pa yung ibang considerations natin? Medyo Kailangan may ilaw. may ilaw, Oo. so kasama din yan sa protection natin na hindi, bakit siya may ilaw? Kailangan may ilaw para yung mga kababaihan Yes, na pupunta oo. doon ay medyo, kasi isa din yan sa sabi natin, protection para maiwasan yung gender-based violence, no? Correct. Na Oo. hindi masilipan yung mga kababaihan habang nandun sila, nagbibihis, naliligo, o iba pang mga bagay na ginagawa nila doon, pati yung mga kabataan Tama. na hindi sila matakot na magpunta at saka talagang maingganyo sila na kapag kailangan nilang magbawas o umihi ay kailangan doon talaga sila sa palikuran dahil safe naman, feeling safe and secured sila kapag ginagamit nila ang mga facilities na ito. Tama. At siguro hindi siya masyadong distansya doon sa evacuation center. Oh, ganun din, hindi siya Oo. ganun ka layo sa para hindi siya para hindi tawag diyan. Yung pagpunta ng No. mga evacuees papunta doon sa CR, mas safer Oh, kasi mas ligtas sila. oo, oh. mas hindi malayo yung pupuntahan nila. Tapos paano kung umuulan, 'di ba? So hindi sila mababasa para pumunta lang sa CR para umihi, yung mga ganun. Tama. Tama 'yun. And then pero ganun pa man, hindi din siya ganun kalapit doon sa mga water sources natin. True. Oo, kailangan kasi talagang meron siyang dapat Sapat meters. distance, parang oo, 50 meters yata 'yun. 50 meters yung distance niya Ah, mula sa water source. Oo, Para yung hindi mga masira. ibinawas natin ay hindi siya tawag diyan tatagos doon sa mga pinagkukunan natin ng tubig na siyang Tama. ginagamit din natin sa ating pang-araw-araw o minsan sa iba inom pa. So ayaw nating ma-contaminate yung ating mga katubigan at magiging sanhi din siya ng sakit. So yun, isa po sa Tama. mga dahilan mga kaibigan kung bakit hindi kailangan ng tawag dyan, maayos na palikuran ay talagang para mapanatiling malinis yung ating kapaligiran at maiwasan natin na Mag-outbreak. magkaroon ng outbreak, no, hindi makontrol na pagkalat ng mga sakit na pwede naman sanang maiwasan, sakit na Tama. galing sa tubig. Alam naman po natin, no, na yung ating mga anong tawag yun, yung ating ibinawas natin na itago natin sa pangalang tae ay talagang pinamumugaran siya na madalas pinamumugaran ng mga bad bacterias, no, na mabilis din maikalat sa pamamagitan ng ating mga yung pinag-usapan natin kay Doc Ivy, yung mga rodents natin or mga insects, no, Oo. pwedeng mga aso, mga daga, Oo. ipis, langaw, kahit langgam, no, na nandoon na kapag or tayo mismo pag naapakan natin at naipasok natin sa bahay, so nakakapasok Tama. din yung mga bacterias doon po sa ating bahay at minsan nakakalusot din siya po sa atin pong katawan. So importante po na
maingatan natin na maitago natin o tawag diyan, ma-dispose natin properly yung ating human excreta, no? Yung ating mga waste po galing sa ating katawan. At isa naman pong narinig natin yung tamang pag-manage po ng ating mga basura, no? Dahil ito rin ay naging sanhi ng pagkalat din ng mga sakit doon sa ating kapaligiran, no? At saka napag-usapan natin kasama si Doc Ivy nung nakaraan na kapag siksikan po yung mga tao masyadong magkakalapit ay mas mabilis po yung tendency ng pagkalat po ng mga sakit. So importante na maging proactive po tayo mga kaibigan na yung mga alam natin bilang mga magiging parte po ng responsibilidad natin bilang mga displaced persons o mga nakatira sa mga evacuation centers or sa mga camps or kahit sa mga home base, no, na nakatira sa ating mga kaanak, na maging maingat tayo sa pag-handle po ng ating human waste o yung mga solid waste po natin para maiwasan po natin na mabilis yung pagkalat po ng mga sakit, no? Kapag nagkaroon naman ng mga symptoms, doon tayo sa health na, no? Kapag nagkakita po tayo ng mga iba't ibang mga simptomas po ng sakit katulad ng ubo, sipon, sakit sa balat, may mga nagsimula na magtae, importante na ipaalam agad ito sa mga otoridad para maagapan siya agad. Kasi naging nature natin bilang mga hindi ko alam kung nature ba ito ng mga pamilya o ng bawat tao na kapag kayang tiisin ay tiisin na lang muna, no? Tapos asat asa tayo na kinabukasan ay baka pwedeng idaan na lang muna sa tulog. Pag kinabukasan pagising mo ay okay ka na, no? Pero importante na kapag nandun tayo sa displacement site ay kapag meron tayong kakaibang nararamdaman ay i-report natin agad ito. Magiging part ito ng responsibilidad natin sa buong komunidad kasi kapag hindi natin na-report at saka nakakahawa pala yung sakit at nakahawa ka na agad, mas marami na ang kailangang gamutin. So, yun yung sinasabi ni Ma'am Lorette kanina mga kaibigan na outbreak. Ano? So, para maiwasan yung pagkakaroon ng outbreak ay i-report na natin agad kung ano yun. Pati yung pag may nakita tayo sa ating mga kasama sa bahay, kung hindi man ikaw yung nakaramdam, pero may nakita kang nagpapakita ng mga iba't ibang mga sintomas ng sakit, ay i-report pa rin natin. No? So, yun yung kasama sa ating obligasyon. So, dahil kapag nag-report tayo, lilipat niya doon sa ating entitlements o karapatan na makakuha ng kaukulang tulong o medical support po. So, yun po. So, talagang cycle lang yan. Kung meron tayong responsibilidad, meron din tayong mga tawag dyan, yung sinabi nating rights, no? Mga karapatan. Or kung may karapatan tayo, meron din tayong mga kaugulang mga responsibilidad. So, ganyan po yun, no? So, ano pa yung mga ano pa yung mga topics na magandang napag-usapan natin ay tungkol sa yun sa karapatan. Doon tayo sa mga karapatan ng mga displaced o mga IDPs. Ano ba yung naalala mo, Ma'am Lorette, na mga rights of the IDPs? Well, ang isa sa parang tumatak talaga sa akin is yung karapatan nila sa impormasyon Mhm. as well as karapatan sa serbisyo. Mm. Gobyerno, no? So, kahit saan man sila mapunta, kailangan maabot sila ng serbisyo na binibigay. Tama yun, no? I think may maganda akong narinig no na nagsasabi na ang information daw ay isang uri ng aid, isang uri ng tulong. Oo nga naman kasi pag karamihan kasi napag-usapan namin ni Ms. Zori nung nakaraan na ang stress ay nagmumula sa doon sa pagkalito o pagka balisa, no? Kung hindi, paano mo tutugunan yung pangailangan ngayon na nawala ka sa iyong bahay, nawala ka ng livelihood, ng iyong trabaho, pinagkukunan mo ng kita, tapos nandyan pa rin, no? Patuloy pa rin nandyan yung pangailangan, pakainin mo yung mga membro ng pamilya mo, itugunan nyo, may mga maintenance ka pa. So kung hindi natutugunan yung mga pangailangan yon, ay talagang magkakaroon ka ng stress. So, kapag nagkaroon po tayo ng stress, so ang stress ay hindi
nagmumula sa doon sa kawalan ng impormasyon kung saan ka kukuha ng mga pangangailangan mo. So, yung sinasabi natin na kapag na-inform tayo ng iba't ibang mga agencies, lalo na ng local government kasi sila talaga yung may primary na duty, no? Sila yung primary duty bearers, no? Oo. At kung papasok din yung mga iba't ibang mga support groups na mag-i-inform sa atin kung tungkol saan o yung mga sinasabi nating referral pathways kung meron tayong hindi natin kayang ibigay yung pangangailangan pero kaya natin silang i-refer, ituro kung saan ahensya sila pwedeng lumapit, Tama. nahagaan yun ng loob. So, nababawasan yung stress. So, yun yung paliwanag mga kaibigan kung bakit sinabi natin information is also a form of aid. No? At syempre, nandun yung mga services. Kaya tayo nagkakaroon among humanitarian actors na yung mga naka-experience po na sa Access Project mga kaibigan, mapapansin niyo talagang pumupunta bago pumasok, bago dumating yung mga goods, yung mga tulong na nakukuha natin, ay nagkakaroon muna ng rapid needs assessment, no? Para Tama. makita kung ano yung pinakakailangan ng mga tao, no? Nagkakaroon ng pagtatanong, nag-o-observe sila kung anong nangyari sa paligid, anong mga areas yung pinaka-apektado, sino-sino, paano naka-apekto ito sa mga kababayan, mga kababataan, at sa mga persons with disabilities, mga elderlies, no? Oo. At yun, kinoconsolidate yung mga reports na yun at binibigyan ng priority yung pinaka-areas na pinaka-apektado. No? Kailangan Yun talaga. yung ano natin, no? Yung most vulnerable talaga. Hindi lang vulnerable individuals but also most vulnerable communities, no? Talagang Tama. yung mga komunidad na nahirapang bumangon. So nagkakaroon pa yan mga kaibigan ng parang ranking kung aling mga areas ang kailangang unahin, aling mga areas na medyo apektado nga sila pero parang may kapasidad naman sila na bumangon or makakuha ng suporta galing sa government. Correct. So, diyan din pumapasok yung pangailangan ng coordination sa mga local government. So, para po sa kaalaman ng ating mga communities, so hindi po direkta, parang part po yan ng standard operating procedures among humanitarian actors na hindi po direkta na nakikipag-coordinate sa communities yung mga humanitarian workers. So, kailangan po nila talagang dumaan po sa local government kasi si local government po ang mas nakakaalam kung ano yun, sino-sino mga pamilya, anong mga sitio, purok yung pinaka-apektado at yun po ang ipaprioritize. Although may mga feedbacks po tayo na kukuha, hindi naman talaga natin may iwasan na magsasabi yung mga taga-komunidad, bakit sila yung una kasi sila yung mga kilala ni Kapitan. Pero ang assurance po natin dyan, mga kaibigan, ay talagang hindi dinadaan natin sa coordination yun. Pero it does not necessarily mean na na-impluensyahan yung ating desisyon ng humanitarian workers doon sa kung anong gustong mangyari ng mga local officials natin. Yes, tama Pinapakita natin, pwede naman natin igiit na base sa ating rapid needs assessment, ito yung mga areas na pinaka-apektado at pinaka-nangangailangan ng tulong. So, Oo. hindi nadaan natin yung information sa local government para makita nila kung sakali man na meron pang mga pangailangan na hindi natutugunan ng ating serbisyo, ay pwede, yun yung kailangan tugunan ni local government. So, yun po. At saka kung sa pakiramdam naman po ng mga komunidad na meron na medyo hindi naging patas yung proseso, ay meron tayong tinatawag na feedback and response mechanism o FCM. So, yan po, nag-iiwan po tayo o nagkasama sa orientation sa community na meron tayong ano yung mga paraan natin magbigay ng feedback, Ma'am Lorette? Sa amin, usually may feedback box kaming dinadala. So kapag may mga distribution, naglalagay kami ng feedback box sa isang gilid. Tapos may mga forms doon na kung may gustong mag-feedback, no, or mag-comment, ay pwede silang magsabi doon, magsulat. Ang ginagawa din natin, isa pang ginagawa natin ay pwede ding yung mga hotlines, no? So may binibigay tayong mga cards, no, na naglalaman ng yung hotline na pwede nilang kontakin either sa Messenger, sa
telephone, sa cellphone, or sa online, no? Kung merong access yung komunidad sa internet, ay pwede nilang gawin yon kung ayaw nila magsulat doon sa um, feedback box. Pero meron din, tumatanggap din tayo ng mga comments, mga feedback in person, no? So kung pumupunta tayo sa community at may nag-feedback sa atin na may ganito, tinatanggap din natin yan at pinag-uusapan din natin yan kung paano ma-address, no? Sa organisasyon natin at sa access na project. Oo, tama yun. So, isa talaga sa parang sinasabi nating accountability mechanism, no? Anong Tagalog na accountability? Yung pananagutan Yes, ng mga tama. humanitarian organizations doon sa mga affected communities na talagang gusto natin makapag-deliver ng angkop at dekalidad at napapanahon, no, timely na mga serbisyo. Kaya sa pamamagitan ng ating feedback and response mechanism, gusto natin, kaya tayo nagbibigay ng iba't ibang mga pamamaraan, no? Maraming options para sa mga taong bayan na makapagbigay ng reklamo, mga mungkahi, mga pasasalamat kahit na. Pwede din, actually, ang isa din naming ini-emphasize kapag may activities kami, mas na-appreciate namin kung nakaka-receive kami ng reklamo, kung may mga activities kaming ginagawa. Kasi isa yun sa paraan na naririnig namin yung komunidad kung meron man kaming hindi ginagawang tama or Oo. merong kailangang ayusin, Mas no, or ayusin, improve, oo. no. So yun ay isang paraan din para sa amin na mas ma-improve din yung aming pagbibigay ng serbisyo or pagkakandak ng mga activities, paggawa ng mga Tama yun. activities. So, kasi pag wala tayong nakukuha feedback ay pwede natin Tama. sabihin, tama yung ginagawa natin. Pero pag nakukuha tayo ng reklamo, kailangan pala natin gawin ito. Ito yung mga needs for Tama. improvement natin. Yes. So, tama yun. Sang-ayon ako dun sa sinabi mo, Miss Lorette, na mas masaya tayo kapag nakukuha tayo ng reklamo. No? Kasi yun yung opportunities for kwan. So, Pero sana hindi naman reklamo lahat, no? so pinapaano natin kapag may mga feedback box tayo dyan, may mga hotlines tayo o kahit sa in-person, so tumatanggap din naman tayo ng pasasalamat at appreciation. No? Yes. Or mga mungkahi kung paano pa, suggestions. suggestions kung paano pa natin mas mapaayos yung ating mga serbisyo. So, yun po ang sinasabi nating accountability mechanism natin. So, hindi po talagang ini-encourage natin yung mga tao po na magbigay talaga ng mga feedback. So, bago tayo magpatuloy, Ma'am Lorette, nakalimutan natin banggitin, no, sa ating mga tagapakinig po sa 95.9 FM Cotabato, na tayo po ay napapakinggan pala tayo, umaabot pala tayo sa hanggang sa parts of Lanao del Sur, napapakinggan tayo sa buong probinsya ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, some parts of North Cotabato, no? At dito sa buong Cotabato City ay napakinggan po tayo. Kung meron po kayong mga katanungan or feedback din, no, ito na. Kung may gusto lang nyo magparamdam, pwede po kayong mag-text. Ating hotline po ay 0905-642-4323. Ulitin po natin, 0905-642-4323. Diyan po kayo pwedeng mag-text. Huwag lang po tumawag para hindi po tayo maputol. And then, napapanood din tayo sa iba't ibang panig ng bansa. Sa pamamagitan ng live stream, no, sa Facebook Live po ng radyo natin FM, no. So yun, may mga avid tayo na mga star givers natin. Si Nesren Benito, good morning po sa inyo. Si Sembay Adam, magandang umaga po, watching from Tacorong City. Si Mr. Edwin Ville mula sa Compostela Valley. Good morning. Good morning din kay Nor Rune. No? Si Netskis. Good morning, Ma'am Net. Mga kaibigan po natin mula po sa bayan ng Lake Cebu, mula dyan sa 4-piece office natin dyan sa may gilid ng munisipyo. Magandang umaga. Lalo na dyan sa ating magandang kasama ninyo dyan na pangalan ay Yenda. Yun. Parang kilala mo si Yenda, sir. Opo. Kasi Okay. boardmate ko siya sa bahay po roommate ko siya sa bahay po namin. Okay. Yun. So, good morning po sa lahat na mga
nanonood ngayon sa live stream, yung mga kasamahan natin sa humanitarian organizations, network po, mga members po ng consortium ng Access. Magandang umaga po sa inyong lahat at good morning din lalo na sa mga nag-aayuno ngayon ng panahon po ng Ramadan. No? Naway maging meaningful, no? Makahulugan po ang ating pagpa-practice o pag-observe ng ating fasting ngayong panahon po ng Ramadan. Okay? So, 5 minutes na lang po para sa natitira para sa ating first segment ngayong morning, Miss Lorette. Ano pa yung Ang bilis mga... ng oras, no? Ganyan talaga pag maganda yung ating mga kwentuhan. Ano yan, partida pa yan. Pareho pa tayong may ubo niyan. Salamat sa Citizen. Oo nga eh. Okay, so ano pang mga magandang ano natin na nabanggit natin yung na medyo napasadahan na natin yung health in emergencies ano. Yung mga ano na lang, ano pa yung mga topics na aasahan ng ating mga tagapakinig na mako-cover natin in the next few days. Para kasi sa kaalaman ng mga tagapakinig natin na Miss Lorette, tayo ay i-ere pa rin no, hanggang sa hanggang kailan ba tayo? End of March. So, Oo. katapusan ng March. So, sa isang buwan po, meron tayong 4. So, that means one broadcast per week. No? So, meron pa tayong natitirang ilang broadcast pa tayo. O baka mag-spill over pa ito siya sa sa April. Kakayanin pa natin sa April, sir. Kung kaya pa ng pera. Okay. Pero ang mga succeeding na mga susunod na mga topics na na-identify natin, na pag-uusapan dito sa segment ay yung importansya ng birth certificate, yung mga marriage certificate, mga civil documents, no? Oo. Bakit kailangan meron tayong kopya nun all the time, no? So kahit nasa evacuation center tayo or saan man tayo mapunta, bakit kailangan merong civil documents talaga, no? Para sa lahat. So isa yan. Tapos ang pangalawa is yung IHL, yung International Humanitarian Law, no? International pala. Oo, International Humanitarian Law. No? Oo, yan yung law na gumagana kapag merong gera, no? Or Gumagabay at merong nagbibigay ng parang provision para sa proteksyon ng mga Oo. karapatan ng mga komunidad ng mga civilian sa panahon ng mga digmaan. Yes, oo. So, Importante 'yon, lalo na bakit? dito sa farm areas ano, tama. na medyo marami-raming mga local conflicts ang nangyayari. Oo. So, yun, maganda siyang malaman natin lalo na pag yung komunidad natin ay apektado ng mga localized na Oo. conflict. Parang nakita ko din dun sa listahan natin yung shelter in emergencies. Hindi pa natin na-cover yun. Oo, yung shelter in emergencies. Tapos, naalala ko, isa yan na kinukumit ng ating kasamahan na i-discuss, no? Oo. At i-present. Tapos, ang naalala ko ay yung Build Back Better. or, BBS, no? BBS, Build So, Back parang Safer. karugtong siya ng shelter. So, importante yung Oo. shelter kasi pag nadi-displace tayo, kapag nagkaroon True. lalo na mga sakuna, pagbaha, Oo. lindol, landslides, nasisira yung mga kabahayan natin at napupunta tayo doon sa mga evacuation centers, no? Correct. At karamihan sa mga evacuation centers natin ay hindi sa nakakapasok doon sa standards ng shelter. So, mahalaga. Tama. Abangan Oo. po natin yung discussion na yan mga kaibigan kasi doon natin makukuha, maintindihan kung ano yung mga standards kung gaano kalaking space, ano para Oo. ang kakailanganin ng bawat pamilya, ng bawat individual, ano yung mga gamitan para mapanatili natin yung ating privacy. Tama. Na hindi pa rin, kahit nandun tayo sa evacuation centers or evacuation camps or sa naging home base tayo ay manatili pa rin yung dignidad natin bilang mga tao at individual. Oo. Kahit wala po tayo sa ating mga sariling mga tahanan. So, yun po, mapag-uusapan po natin yan. At paano po makakatulong ang mga humanitarian organizations at ang local government para mapanatili pong mataas yung dignidad po ng bawat pamilya at individual when it comes to shelter. Siyempre, maririnig din natin tungkol sa Build Back Better and Safer.
safer. Safer, Oo, oo. so mas ligtas na pamamaraan para kung gumawa tayo ng mga makeshift tayo na mga shelters or pag muli tayo mag-ayos natin yung mga bahay, magkakaroon tayo ng guidance kung paano magiging mas maayos at mas ligtas yung mga shelter po units na gagawin Tama, po natin. oo. Kasi halimbawa, pag dinaanan tayo ng kalamidad, tapos nagre-repair, kahit pag-repair ng ating mga bahay, or kung magpapatayo man tayo ng bahay, bagong bahay, kailangan alinsunod siya doon sa standard ng Build Back Safer. Kasi yun yung magsisigurado na safe tayo kung may darating na unos or may susunod na kalamidad, mas protected tayo kasi mas tatayo yung ating mga bahay para sa atin. Tama. Isa din sa mga tatalakayin pa natin yung ating food in emergencies, napaka-importante rin, no? Hindi lang basta pagkainan may maintindihan natin sa discussion na yan, basta hindi lang tayo makakain, pero importante Dapat. maintindihan kung anong klaseng pagkain pa ang kailangan nating matanggap or kailangan nating hanapin para Oo. manatiling balanse pa rin, no? At makakagalaw tayo, makakapag-perform tayo ng ating pang-araw-araw na gawain. Tama, oo. Pero magandang discussion din yan dahil sa panahon ng mga emergencies, nawawalan tayo ng trabaho, meron na medyo nababawasan yung access natin sa pagkain, at karamihan sa mga naririnig natin kapag nasa evacuation center, magpalugaw-lugaw na lang, di ba? Ayun, At oo. tinitipid minsan, nagkakaroon ng parang binabawasan nila yung dami ng kanilang kinakain para mas matipid yung pagkain. So, isa Tama. po yun sa mga tinitingnan natin bilang doon sa food and FSL, Food Security and Livelihood po na component ng Access Project, mga kaibigan, kung paano natin ma-maintain na kung ano yung standard na dapat kinakain o nakukuhang nutrisyon ng bawat individual para makakapag-perform siya ng maayos. So, ibig sabihin, makapagpatuloy sa pag-aaral yung mga kabataan, matuloy na Tama. makapaghanap ng mapagkakitaan yung mga parents natin, at maiwasan na magkaroon tayo ng mga sakit na dulot ng kawalan ng pagkain. So, Tama. yun, na may mga standard pa rin tayong pag-uusapan dyan, at saka tungkol sa, disability inclusion, no? Disability inclusion. Bakit, anong mga pamamaraan para mapanatili nating mataas, no? Lalo ng mga persons with disabilities natin, including elderlies, yung mga senior citizens natin na nahihirapan sa kanilang mga movements, no? Sa panahon ng displacement, ano yung mga kailangan nilang suporta para Correct. hindi pa rin sila mas mailagay sa panganib at manatiling mataas yung kanilang dignidad Kasi sa yung- kanilang sarili. Kasi yung mga Yes. persons with disabilities, ayon sa statistics, 2 to 3 times more likely silang maabuso, or minsan sila yung naiiwan kapag may biglaang evacuation kasi hindi sila nasasali sa preparedness at saka sa panahon talaga ng pag-evacuate. So, importante ang disability inclusion, lalo na simula sa paghahanda hanggang pagkatapos ng kalamidad, para masiguro na walang person, no? Walang person with disability, lalo na maiiwan, no, sa komunidad. Tama yun. So, kaya abang tayo, mga kaibigan, no, sa mga next episodes pa natin, dahil yun nga, napakarami pang mga magandang mga aral ang makukuha natin sa mga discussions kasama pang ibang mga members ng Access Consortium. Meanwhile, ang oras natin, mga kaibigan, ay 4 na minuto makalipas ang 11:00. Magbabalik po tayo, no? Magkaroon tayo ng kaunting pahinga, ilang minutes lang tayo para sa pag-uusapan na natin yung yung topic natin. Yung Comprehensive Emergency Program for Children. Ayun, sabay-sabay tayo matuto tungkol sa comprehensive Emergency Program. Emergency. CEPC na lang, sir. CEPC, mga Apo. kaibigan, no? Kasama si Ma'am Luret ng Save the Children. Para po sa ating mga watchers dyan sa ating live stream ay mag-i-end live po muna tayo para sa itong segment na ito, and then babalik po tayo sa ilang saglit po lamang. So, maraming salamat po. See you in a while.